Pinakaunang pets microchipping sa Rehiyong 12 isinagawa sa lungsod ng Coronadal. 1,000 katao nakatanggap ng pinansyal na tulong sa lungsod ng General Santos. At Inter-Office Palaro at Socio-Cultural 2024 ng LGU Tacoro matagumpay na nagtapos. Yan ang ulo ng mga balita sa Sock Surgeon Headliners. Magandang araw, South Central Mindanao. Narito na ang mga pangunahing balita sa Sock Surgeon Headliners ngayong Marso 23, taon 2024. Pinakaunang pets microchipping sa Rehiyong 12 isinagawa sa lungsod ng Coronadal. Narito ang ula. Formal nang ipinatupad ang pinakaunang pets microchipping sa Rehiyong 12 nitong ika-22 ng Marso taong kasalukuyan sa Purok Villegas Gym, Barangay Zone 3, lungsod ng Coronadal, lalawigan ng South Cotabato. Muling ipinaliwanag ni City Veterinarian Dr. Charmaine Calo na ang microchip ay magsisilbi lamang ng pagkakakinanlan o ID ng mga aso at hindi bilang isang aparatong tagahanap kapag ito ay nawala. Upang masiguradong matagumpay na naiturok ang microchip sa aso, dumadaan ito sa agarang scanning kung saan makikita ang registration code. Isang nagngangalang Milo naman ang asong kauna-unahang tinurukan ng nasabing microchip na pagmamay-ari ni Binibining Minerva Alispo. Magsisilbing pilot area naman ang mga purok ng Villegas at Santos sa Barangay Zone 3 kung saan libreng makakatanggap ng naturang programa. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Valencia para sa Sock Surgeon Headliners. 1,000 katao nakatanggap ng pinansyal na tulong sa lungsod ng General Santos. Narito ang ula. Mahigit 1,000 benepisyaryo ang nakatanggap ng tig 3,000 piso na financial assistance tungo sa programang DSWD AICS ngayong araw sa Lagao Gymnasium. Pinangunahan ni General Santos City Mayor Lorelie Geronimo Pacquiao at Senator Amy Marcos, kasama sina DSWD 12 Regional Director Loreto Cabaya Jr. at LNB President at Councilor Alberto Bobby Pacquiao ang pamamahagi ng financial assistance sa mga benepisyaryo. Ito ay may pondong 6 na milyong piso at naisakatuparan dahil sa inisyatiba ni Mayor Pacquiao at Senator Amy Marcos tungo sa pakikipagtulungan nila sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Kabilang sa mga benepisyaryo ay nasa transport sector, persons with disabilities o PWD, senior citizens at solo parents mula sa Barangay Lagao, Conel, Dajangas East at Dajangas North. Ayon kay Mayor Pacquiao, lubos ang kanyang pasasalamat kay Senator Amy Marcos dahil walang pagdadalawang isip niyang tinulungan ng mga mamamayan ng lungsod ng General Santos. Napasalamat din ang alkalde sa natanggap ng lungsod na 100 milyong piso mula sa tanggapan ni Pangulong Bongbong Marcos na gagamitin para sa extension ng Dr. George P. Royeca City Hospital. Tiniyak naman ni Senator Marcos na patuloy siyang susuporta at makikipagtulungan sa lungsod ng General Santos para marami pang matulungang higit na nangangailangan. Ang financial distribution ay magpapatuloy sa mga susunod na araw at naglalayong makatulong sa mahigit 4,000 na individual sa lungsod. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Valencia para sa Sock Surgeon Headliners. Para sa uling balita, Inter-Office Palaro at Socio-Cultural 2024 ng LGU Tacoro matagumpay na nagtapos. Narito ang ula.
Nagsagawa ng 2 araw na LGU Inter-Office Sports and Social-Cultural o LITS 2024 ang City Government ng Tacurong. Ang aktibidad ay binuo ng Tacurong City Employees Association na pinamunuan ni Yvonne S. Bautista. Nagsimula ang aktibidad sa pamamagitan ng makukulay na parada na binubuo ng mga manggagawa na mula sa iba't ibang tanggapan ng LGU. Nakasuot ang bawat kupunan ng mga kulay na damit na para sa kanilang kupunan at hiyawan sa kanilang parada na nilibot ang ilang pangunahing daan pabalik sa Tacurong City Cultural and Sports Center. Nagsimula ang aktibidad sa pambungad na pagbati mula kay Bautista, sabay sabi ng good luck sa mga sumali. Matapos ito, siya naman ang paglabas ng torch na dala ng mga team leader at mga pinuno ng lungsod, kasama si Tacurong City Mayor Joseph George Elechoncito and DTPA na idineklara ang pagbubukas ng LIPS 2024 na hudyat na umpisa na ang mga laro. Sa 2 araw, samut-saring palaro ang isinagawa tulad ng cheer dance, family feud, quiz bowl, traditional Filipino games, ball games at e-sports na ang bawat isa ay hiyawan sa kanilang mga kupunan at nakiisa sa mga aktibidad. Nagtapos ang aktibidad sa pamamagitan ng pagkilala sa mga nanalo sa kanilang napiling laro. Nagpasalamat naman si TASEA Vice President Joel B. De Morito sa lahat na nakiisa at pinaunawa naman ito ang kahalagahan ng mga maayos na relasyon sa mga manggagawa ng City Hall para sa maayos na paglilingkod. Sa kabuuan, ang aktibidad ay naging isang paraan at magkasama ang mga manggagawa, nagsaya at napatatag ang kanilang samahan bilang isang kupunan. Matatandaan na ang LGU Inter-Office Sports and Social-Cultural ay unang isinagawa noong taong 1997 ni Ginoong Tomas R. Robles na isang retired General Services Officer ng LGU sa ilalim na pamumuno noon ni Municipal Mayor Jeronimo P. Arzagol. Ang layunin ay magsama-sama ang mga manggagawa ng LGU sa mga kasiyahan at palaro sa pamamagitan ng mga palakasan. Sa panahon noon ay kinuha ni Ginoong Robles ay mga suhestyon ng mga kasamahan ng manggagawa kung anong laro ang nais nilang laruin. Sa nangyari, naglabas ng pondo ang alkalde na nagkakahalaga ng 15,000 piso para sa mga t-shirts, uniform at papremyo. Ang aktibidad ay tinawag na LIPS na mula sa lip service na ibig sabihin na ang mga manggagawa ay hindi lamang sa salita, na ang layunin ay ipakita ang totoong paggawa sa paglilingkod na nasa Executive Order No. 63, Series of 1993. Sa pamamagitan nito, naging maayos ang teamwork at pagkakaisa ang mga manggagawa na kung saan ang palakasan ay nagbigay sa kanila ng pagsama-sama. Ang aktibidad ay lumawak pa sa Soxurgen level nang ito ay ipinakilala ni Ginoong Robles sa Public Sector Employees Alliance of Soxurgen o PSEAS noong taong 2002 na naglingkod siya bilang kauna-unahang sports coordinator ng PSEAS. Nang nasimula ang PSEAS at LIPS ay isinagawa bawat taon, napalitan ng aktibidad sa pagitan ng Sports Fest at patimpalak sa socio-cultural. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Terdi Valencia para sa Soxurgen Headliners. Atin ang kabuuan mga balita sa araw na ito. Mga balitang kailangan ninyong malaman, balitang walang kinakampihan, mga balitang totoo, mga balitang may dalang aral at inspirasyon. Ito ang Soxurgen Headliners. Hanggang bukas, maraming salamat at magandang araw, kaibigan.